Siyempre, kung ikaw naman, if you are a congressman who has a decent moral compass, you have values as a person, siyempre, you will start to question things, diba? Kasi hindi mo yan, kasi yun nga, hindi yan dumaan dun sa first, second, third reading, sila lang nag-insert dun sa BICAM, bilang ibabalik sa'yo para lang aprubahan mo, para it will undergo the mandate of the people daw, because blank nga yung provisions. Therefore, that is a direct violation of their own internal rules, diba? So dun pa lang po, violate na nga yung internal rules, questionable pa yung authority ng BICAM, yet it is a very powerful committee who inserts or proposes amendments amounting to billions of pesos of public funds. So yan. So this is actually a very good development po regarding this issue. So mabuti na lang po nag-file sila Attorney Vic Rodriguez, sila Kong Ungab, para at least ma-revisit to ng Supreme Court yung constitutional provisions regarding the BICAM, regarding the lawmaking process. Kasi 30 years old na po yung decision na yun, di ba? Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality. I don't know why they bothered to file that, because napakahirap ng kanilang assertion. It clearly doesn't... well, anyway, it's not for me to make the argument. We shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Danagan Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aani, nakapag-ani na tayo. So, yung season na susunod, okay. It's, there's a, 5,000 pesos. 5,000 pesos. Milyonaryo, sama-sama tayo babago para maging milyonaryo. Alright, welcome back mga kabitan, magandang buhay. Heto naman ho tayo nagbabalik ho. Salamat sa panonood. Walang sawang sumusuporta sa ating munting bahay. Dito ho sa reaction video, Danagan Balita News Update. At huwag kalimutan, no to skip ads ho tayo mga kabalitaan at subscribe na ho kayo. Like, comment at i-share para ho lagi tayong updated sa mga kaganapan sa tilipunan. At para ho kayo maging updated naman at ma-notify, pindutin nyo lang po ang notification bell. At sa ating Facebook page, puntahan nyo lang po at panoorin or titignan nyo po yung sa screen ho natin. May makita kayo scroll ho dyan. So yan po yung Danagan Balita Reacts with S po yun mga kabalitaan. Search nyo na po. Doon ho tayo mag-uusap-usap pag may oras mga kabalitaan. At heto na nga po ay pag-uusapan naman natin itong naging reaksyon ho ni President Bongbong Marcos na minasama niya ho itong expose, yung in-expose ho ni Congressman Sid Ungab patungkol ho itong mga blanco sa buy scam report kabalitaan. At sinisi rin ho nila itong si President Rodrigo Roa Duterte dahil nga po sa rason ay maliban ho sa pamumulitika ayon pa sa kanya ay talagang may plano hong destabilisasyon na gagawin ho sa kanyang laban sa kanyang administrasyon. Ewan ko lang po kung sino nakapag-advise ho sa kanya. Naturalmente, kailangan ho bigyan ng reaksyon ho ito. Kailangan bigyang questionin or tanungin para at least malaman kung ano ba talaga ang motibo. Kung bakit meron hong mga blanco dyan sa kanilang pagbalangkas dyan mula sa buy scam report kung saan ay nakita. At inamin naman ho ng ilang mga kongresista na totoong may blanco ho dyan mga kabalitaan. Kasi karamihan sa mga eksperto, ayon pa sa kanila ay hindi dapat magkakaroon ng blanco. Kung ano po yung nakalagay ho dyan sa buy scam report ho nila, ay ganun din ho sana. Magkakapareha sana sa kanilang enrolled bill na lagda na lang yung kulang para magiging batas ito mga kabalitaan. At pakinggan din natin yung paliwanag ni Attorney Neil Abayon dahil baka hindi alam ni Bonget. Hindi alam ni Bonget kung anong ibig sabihin kung bato ito sinampa or kunestyon sa Korte Suprema. So talagang Malacanang ho, puno na ho parang puno na ho sa kabangagan diyan mga kabalitaan. Parang galit ho sila pag may mag-question sa kanila. Itong sisuan din sa Kamara, sinabi lang sa isang city councilor diyan sa Cagayan patungkol ho sa kay Duterte na ito hindi sinungaling at nagalit na ho
At kung hindi daw manahimik ay isasaw mo daw ito para ho doon sa kamera o makapunta sa pagdinig mga kabalitaan. Di ba? So malamarsyal ho yung sitwasyon ho sa ating bansa ngayon. Kaya umarangkada na rin yung pagpapatawag ng mga ilang kilala at malalaking vloggers ho na kumastigo ho sa Bongbong Marcos administration mga kabalitaan. Kaya heto, panoorin ho natin yung galit ni BBM. Talagang galit na galit ho siya dito. Kasi nga parang halo na parang halong napahiya na ho sila at parang parang sinasabi niya na medyo may katangahan ho ang ilan dyan sa Malacanang dahil hindi ho nila nakita at hindi ho nila ito na-question at kahit man lang nung lumabas itong problemang ito ay sana nag-research sila. Kasi nga napapahiya ho sila sa kanilang sariling sagot dahil nagsisinungaling daw at pamumulitika at wala namang katotohanan itong sinasabing bakante daw na mga blank items so dyan sa vice cam report nila. So tingnan nyo, napasubo na naman si Bongit mga kabalitaan. Pag tinatanong, agad-agad kasing sumasagot. Hindi muna magbibigay ng oras para silipin kung ano talaga yung issue. Basta makapagsagot, fights na mga kabalitaan. Anyways, ipapakita ko po ito sa inyo. Itong pagpapaliwanag muna ni Attorney Niel Abayon mga kabalitaan patungkol ho sa pag-question nitong vice cam report ni Congressman Ungab at ni Attorney Vic Rodriguez na naisampa na ho ito sa Korte Suprema Kabalitaan. Brief discussion lang po muna tayo dun sa final nila, which is a petition for certiorari and prohibition. So yung petition for certiorari po, this is a petition kung saan ang tingin po nung nagpetition is meron pong tinatawag na grave abuse of discretion yung mga respondents dun sa case niya sa paggawa nila ng certain actions nila. So dito yung grave abuse of discretion will most likely refer to the actions of the Speaker of the House and the House of Representatives, the Senate President and the Senate, the Executive Secretary in relation po sa budget making process ng General Appropriations Act of 2025. And of course, yung prohibition naman po simply is a petition also which will prohibit a certain individual, which in this case is again yung mga respondents kung saan ipoprohibit po sila ng korte to do certain things which will most likely relate to the implementation of the General Appropriations Act of 2025. So una lang po, quick comment lang din, nagtataka lang din ako kung bakit hindi sinama si President Bongbong Marcos dun as respondents in this case, considering siya yung may final act dun sa general or sa bill making process, and siya po yung maging signatory ng General Appropriations Bill para maging General Appropriations Act yun siya. Presidente po yung may trabaho nun, at kung sa implementation, it is of course the executive department din po yung mag-implement niyan, which is si President Bongbong Marcos. So yun ang nagtataka lang ako bakit hindi nila nilagay, pero nevertheless wala naman pong problema din doon kung tingin nila is hindi siya dapat. So yan naman po ay petition nila Attorney Vic, so sila po talaga yung may final say kung ano yung dapat ilagay sa petition nila. Pero I just wanted to make my own personal comments and observations regarding dun sa petition na final nila. So actually hindi ko po nakita yung actual petition talaga ni final. Ang tagal ko po nag-search online, wala akong makitang full copy ng content, so hindi ko po makita kung ano talaga yung mga legal issues na diniscuss nila. So ang gagawin ko na lang po ngayon, magdi-discuss na lang po ako ng mga legal issues in relation dun sa budget making process, specifically po sa Bicameral Conference Committee and its eventual report, ratification, and eventual signing ng may mga blank provisions sa Bicam report. So first issue po natin regarding the Bicameral Conference Committee is wala po yung direct constitutional provision creating that committee. Diba? Like what I have already explained in my previous videos, ang basis lang po niyan is the internal rule-making power of the House of Representatives and the Senate, kung saan yung House and yung Senate, ginawa nila yung Bicameral Conference Committee under dun sa internal rule-making power nila. Okay, so again, wala po yung direct constitutional provision. And the reason kung bakit ko yan siya lagi talagang ine-emphasize is because despite it lacking a direct constitutional provision creating that committee, pwede po niyang i-bypass yung specific constitutional provision regarding the lawmaking process. Okay? Ito po, magbibigay rin ako ng example sa inyo, personal experience ko as a former congressman para po mas maintindihan ninyo kung bakit ayaw ko talaga dyan sa BICAM. So unang-una po nating issue dyan is the Bicameral Conference Committee can defeat the essence po of our country being a democratic and republican country. Okay, so under Article 2, Section 1 of the 1987 Constitution, the Philippines is a democratic and republican country. The sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. So the reason kung bakit ko po yan in-explain, kasi sa Congress po kasi ang tawag talaga dyan is what we call the House of Representatives. Okay? At yung bawat congressman po dyan, bawat congresswoman po dyan represents a certain portion of the Philippine population. May it be the district constituents niya or party list constituents. In my case before, I was a party list representative, so I was representing party list constituents. Okay?
Okay? Tapos yung number of votes po na nakuha namin, yung mandato pong nakuha ng party list namin before is 243,266. Yun po yung valid votes. So kung meron yung invalid votes, kung itotal natin, sabihin natin between 250 to 300 yung mandate po ng aming party list before. At yung reason kung bakit ko po yan inisa-isa sa inyo is para mas maintindihan ninyo kung ano yung essence talaga ng pagiging isang congressman, di ba? You are representing the people that composes the membership or the constituency of your party list or of your district. Kaya nga, lagi ko rin sinasabi na pag gumalaw ang Congress, may ginawang action ang Congress, it is equivalent to the people of the Philippines themselves who directly acted because that representatives is representing a certain portion of the Philippine population. Therefore, pag majority ng Congress mag-act, it is equivalent to majority of the Filipino people acting on said measure. So ngayon na explain ko na yun, ito po, imagine niyo, the proper lawmaking procedure under the Constitution po natin is that every bill must undergo third readings on separate dates unless it is certified urgent by the President. Yan po yung general rule, okay? Tapos yung sa first reading po niyan, babasahin lang po yan yung title of the bill. Tapos sa second reading naman po, ang mangyayari dyan na ngayon magkakaroon ng mga debates, clarifications from all members of Congress at kung saan pwede rin po mag-insert or mag-propose ng amendments ang lahat ng gusto maging involved dun sa bill na yon. Tapos sa third reading, after ng second reading, third reading na po, papagbotohan na lang yung yes or no kung agree ba lahat ng members sa Congress dun sa mga amendments na in-insert sa second reading, okay? After ng third reading, pupunta po yan ngayon sa Senate and then sa Senate, ganun din po yung magiging process. At kung may conflict yung House at yung Senate version, ano po yung mangyayari? Maggagawa po ngayon ng tinatawag na Bicameral Conference Committee which will now undergo a meeting para ayusin yung mga conflicting provisions ng House version at ng Senate version. At dito po ngayon papasok yung main problem natin because in the Bicameral Conference Committee, pwede po ngayon mag-insert ng amendments yung iilang members lang na pinili ng composing the delegation of the House and of the Senate. So kung sabihin natin 8 or 10 members lang umattend sa House, 10 members out of 300 plus, majority po ba yun ng members ng Congress? Syempre hindi, di ba? Very minimal lang sila. So ngayon, dun sa Bicameral Conference Committee na yun, they will now insert amendments, tapos pipirmahan nila yan lahat dun sa yung nag-compose ng Bicam Committee. Tapos ang next nilang gagawin, ibabalik yan nila ngayon sa Congress for ratification. And this is the part po kung saan may malaking issue talaga for me. Kasi isipin po nyo, after nyo padaanin ng first reading and then debates and arguments, amendments sa second reading, then voting sa third reading, pagdating sa Bicam, biglang mag-insert sila ng kung ano-anong amendments, sila lang mag-approve, tapos ibabalik nila sa inyo ngayon para lang i-ratify ninyo. So ibig sabihin yan, ikaw as a member of Congress, parang nawala na yung voice mo ba to question or clarify dun sa Bicam report nila. Because ibabalik sa inyo yan for ratification only. You can either ratify it, yes or no. Ganun lang. You can no longer question it or propose amendments. So in that sense, para po sa akin, nawalan ng voice ngayon yung congressman na yun na may issues dun sa mga in-insert nilang amendments. So kung nawalan ng voice yung congressman, edi nawalan ng boses yung people that he is representing, may it be district constituents or party list constituents, therefore defeating the essence of our country being a democratic and republican government. Okay? So yan po yung issue ko talaga sa Bicameral Conference Committee. Tapos isipin po ninyo, kung budget ang pinapag-usapan, hindi naman piso lang dyan or millions pinapag-usapan eh. Aabot po yan ngayon sa billions, even amounting to trillions. Tapos pwede po yan sila lang mag-insert dun sa Bicameral Conference Committee, tapos ipapadala lang yan sa inyo ngayon for ratification na yes or no lang. Tapos syempre, kung ikaw naman, if you are a congressman who has a decent moral compass, you have values as a person, syempre, you will start to question things, diba? Kasi hindi mo yan, kasi yun nga, hindi yan dumaan dun sa first, second, third reading, sila lang nag-insert dun sa Bicam, bilang ibabalik sa'yo para lang aprubahan mo, para it will undergo the mandate of the people daw. In that sense, nawala po yung voice nung congressman because you are no longer allowed to question or propose amendments dun sa mga insertion sa Bicam. The only choice you have is to vote yes or no for ratification. Pero yung voice mo to question or to propose amendments is nawala na. So that is one of the biggest issues po talaga sa Bicameral Conference Committee natin. And again, ulitin ko, ang Bicameral Conference Committee has no direct constitutional provision. It is only created under the internal rules of the House. Yet it is a very powerful committee kung saan nangyayari nga, tinatawag yan siya ng third legislative branch na. Even former justices call it the third legislative branch dun sa mga dissenting opinions sila sa Tolentino versus Secretary of Finance sa 1994 case. Tapos ito pa, idagdag ko na lang din. Di ba sinabi ko na nga na questionable yung authority ng Bicam Conference Committee. Tapos dito pa in the General Appropriations Bill of 2025, hindi pa sinunod ng members ng Bicam yung actual rules of procedure nila in relation to Bicameral Conference Committee report. Because like what I explained in my first video regarding this issue, wala pong clear and detailed explanation of the amendments na ginawa nila doon because blank nga yung provisions. Therefore, that is a direct violation of their own internal rules, di ba? So doon pa lang po, violate na nga yung internal rules, questionable pa yung authority ng Bicam, yet it is a very powerful committee who inserts or proposes amendments amounting to billions of pesos of public funds. So yan po talaga yung mga issues in general ng Bicameral Conference Committee. At yung dito naman yung pinaka-specific issue for the General Appropriations Bill of 2025 is yung failure nila to provide a detailed and clear explanation dun sa amendments na ginawa nila. So in conclusion po, currently ang landmark case, isa po sa landmark case regarding issues like this is the Tolentino versus Secretary of Finance case. 1994 case pa po yan. So this is actually a very good development po regarding this issue. So mabuti na lang po nag-file sila Attorney Vic Rodriguez, sila Kong Ungab para at least ma-revisit to ng Supreme Court yung constitutional provisions regarding the Bicam,
regarding the lawmaking process kasi 30 years old na po yung decision na yun, di ba? And of course, yung justices has already changed naman, yung composition ng Supreme Court has changed. Therefore, possible na magkaroon na rin ng different interpretation yung Supreme Court in relation to the constitutional provisions that I mentioned and to the constitutional provisions na isinite nila Attorney Vic Rodriguez dun sa petition nila. And actually po, kahit na po majority nung sa 1994 case is kinonsider na valid yung legality ng Bicameral Conference Committee, meron din pong dissenting opinion yung mga justices doon questioning the legality or the constitutionality of the Bicameral Conference Committee. Like what I said nga po, yung ibang justices doon, tinatawag din nilang third legislative branch yung Bicam Conference Committee. Kaya ayaw nila yon at for them it is unconstitutional. And ako po as a lawyer, yung professional opinion ko po dyan is I agree po with the dissenting opinion ng mga justices when it comes to the Bicameral Conference Committee. Okay, so hopefully clear yun guys. If you like legal educational videos or current events, follow lang po kayo sa akin sa social media. And So ayun po mga kabalitaan, pabor ho si Attorney Niel Abayon na kung saan po ay talagang unconstitutional ho itong 2025 General Appropriations Act mga kabalitaan. At siya mismo alam niya na ayaw niya po yung vice cam dahil hindi ho na nirespeto, na wala na ho ng visa ho yung pag-o-oppose, yung pag-o-object niyo po from first reading up to second. Tapos pag third reading ay butuhan na po. So pag hindi nagkakaintindihan, yung Senate version at itong House, ipapadala sa vice cam. Ayun, doon na ho pag-uusapan at dalawang tao lang daw yung mag-agree at gagawa ho, maglagay ho ng insertion mga kabalitaan. So, ibig sabihin, wala palang mali sa pag-expose nitong si Congressman Ungab mga kabalitaan. Well, in fact, pinapasalamatan nga nitong si Attorney Niel Abayon dahil nagsalita ho si Attorney Ungab at nagbigay ng opinyon itong si Tatay Digong Duterte, na kung saan ay humantong ito sa pagkwe-question diyan ho sa Korte Suprema na kanilang ipinasa nitong nakaraang Lunes mga kabalitaan, nitong linggo lamang ho. So ang tanong ho dyan, ba't ba sasabihin ho nila na pamumulitika ho ang ginawa ni Kong Sid at ni Attorney Vic Rodriguez at sa ilan pang mga kasamahan sa kampo ni Tatay Digong Duterte? Wala na ba talagang karapatan na questionin ito? Nagari-harian na ba ngayon yung BBM administration sa ating bansa mga kabalitaan? Yan lamang po ay pagtatanong ho natin. At isang tabi niyo po ang pamumulitika. Dahil karapat-dapat ho ito, Malacanang, na malaman ng taong bayan na ang itong irregularidad or pagtrataydor sa ating inang bayan ay kitang-kita ho. Di ba? Kasi ito'y klaro naman ho na napakalaking anomalya ho ang ginawa ho nitong pag-fill in sa mga blanco dyan sa Vice Cam report, na kung saan ay nakikita ho natin na iilan hong pahina. Hindi lang pala, sabi daw ni Attorney Vic, parang 28 pages yata. Pero 13 pages pa lang yung pinapakita ho nila sa social media mga kabalitaan. So ibig sabihin nun na meron talagang ginawang hindi maganda at meron talagang plano na hindi maganda ho. Itong para sa budget sa taon ng 2025 mga kabalitaan. So hindi mo dapat talaga magalit ang Malacanang at ang mga congressmen sa ginawang hakbang ho ngayon ng kanilang kasamahan ho dyan. Dahil sino pa ba? Sino pa ba ang gagawa ho nito para makorek at para matapos? Matuldukan itong siguro matagal nang ginagawa ho ito. Ilang taon na ba naging Prime Minister? Ilang taon na ba naging Speaker of the House si Tamba mga kabalitaan? Di ba parang pangatlong pagkakataon na ho ito? So ngayon, kung hindi ho ito nasilip, malamang tuloy-tuloy pa rin ho ito mga kabaitan. Lalo na malakas ang loob ni Tamba dahil pinsan niya yung presidente ng ating bansa. Wow! Di po ba? So dapat hintayin na lang nila kung anong magiging reaksyon at sagot ng Korte Suprema. At si Bongit hindi dapat magalit. Ba't ba magagalit? Tapos sasabihin na dahil may planong ito'y gusto lang magtagumpay sa gagawing destabilisasyon laban ho sa kanyang administrasyon. Napakakitid naman ho yung rason na ho yun. Parang katangahan ho yung sagot nitong si Bongit mga kabalitaan sa usaping Vice Cam report mga kabalitaan. O di kaya dahil sa mga aliporis niya, yung mga dumidikta ho sa kanya na yun ang dapat mong sabihin dahil paninira ho yan sa administrasyon.
destabilisasyon na ho yan. At marami pang ibang gagawin para mapabagsak yung administrasyon ni Bungit, mga kabaitaan. Kaya siguro na brainwash dahil nga walang ang sariling desisyon. Yung decision making nito ay talagang inaasa pa ho sa iba. Kaya ganun ho, walang tamang sagot na may bibigay ho sa mga pagtatanong sa media, mga media practitioners sa kanya patungkol ho sa usaping ito, mga kabalitaan. Ngayon si Atty. Abayo nang nagsasalita na dapat lang na magsalita ho sila, mag-question dito sa Korte Suprema, mga kabalitaan. Ngayon, para mapatunayan ho natin yung sinasabi na galit ho si Bungit at sinisisi ho yung kampo ni Tatay Digong Duterte, ay papakita ho natin itong panayam kay Bungit, mga kabalitaan, sa mga media. Ito nakarang araw lang. Sir, on budget lang po, sir. Yes. May we have your reaction dun sa pinailang po na challenge before the Supreme Court ni former ES Vic Rodriguez. What do you think of this, sir? Unconstitutional daw yung GAA. Well, that I've read some of the filing, the complaint. Well, the Solzhen. O diba? Hindi naman nakakatawa yung pagtatanong ho, mga kabalitaan. Tapos tinatawanan niya lang. Kasi ang style kasi ni Bungit, ito yan. Pag si Bungit po, si President Bongbong Marcos, pag nagsalita ho yan, pag may nagtatanong ho sa kanya, na medyo alanganin ho siyang sumagot, yung diskarte niya. Oh well, ganun ho yan eh. Nag-iisip na ho yan kasi hindi niya masagot ng densyahan, mga kabalitaan. Kaya abot na ho natin to. Ganito yung diskarte niya eh. Patawa-tawa lang pero hindi na alam kung anong isasagot sa mga pagtatanong. Of course, we'll be the ones who will argue for the government. And he tells me, Solzhen Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality. I don't know why they bothered to file that because napakahirap ng kanilang assertion. It clearly doesn't. Well, anyway, it's not for me to make the argument. We'll let the Solzhen make the argument before the Supreme Court, and we're very confident that our case is strong. Pero just in case lang, sir, na pumabor, not in favor of the admin, yung decision ng Supreme Court, meron po ba tayong contingency? No, we shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Tingnan pa yung sagot niya nito, mga kabaitaan. We shut down everything daw. Ba't niya siya shut down everything? Kini-question lang naman. Nasa legalidad ho, binibase nila sa legal remedy ho, itong pagtatanong. Wala akong ginawang destabilization ho dito, mga kabalitaan. Kasi saan pa bang korte pupunta? Saan pa bang korte pupunta itong dapat questioning BICAM report na ito, mga kabalitaan? Sabi nga ni, sino ba yun? Congressman, alam nga, pupunta kami sa Victoria Court. Iba namang usapan yun sa Victoria Court. Siyempre sa Korte Suprema, pupunta ho sila doon. At yun po ay tamang akbang or aksyon. Kasi, alam nga naman, tawag nun, yung bagang tipong pupunta doon, susulong doon sa House, susulong doon sa Senate, susulong doon sa Malacanang para kakampalag anong term nun? Para kalimutan ko na tuloy. Parang kakalampagin. Para alangan mo pupunta doon sa Malacanang para kakalampagin kayo diyan. Di ba? Siyempre kailangan ho sa Korte Suprema pumunta para magiging legal ho yung kanilang aksyon. At hindi ibig sabihin nun na may plano ng destabilisasyon. Hindi ho gano'n na Bungit. Ikaw naman talaga Wala na bang karapatan yung mamamayan? Ikaw halal ka ng taong bayan. Nasa public official ka. At pinakamataas pa, powerful na leader pa ng ating bansa. Tapos kung questionin ka, medyo ang sagot mo ay parang binalibag mo na yung kampo ni Tatay Digong Duterte. Di po ba? Yun ay hindi tama ho. Sagutin lang sa tama. Total, may mga legal counsel naman ho kayo dyan na sasagot. Hindi naman ikaw yung sasagot dyan sa korte di gamitin mo yung tawag dito, gamitin mo yung makinarya mo dyan, yung mga puwersa nyo dyan sa Malacanang. Marami kayong abogado. Di sila magtatanong. Yung si Solzhen, siya magsumagot doon kasi trabaho niya yun.
O parang ikaw na mismong namemersonal sa ano ho natin, sa mga taong nagque-question man lamang. Hindi naman ikaw yung kinasuhan doon. Sorte nga, hindi ka nga dinamay paano kung dinamay yung pangalan mo? O, ano pa, sakit pa sa ulo mo yan. Di po ba? Kaya sana mag-isip-isip nitong si Bongit paminsan-minsan. Di ba? Kailangan ho talagang mag-isip para ho makakuha tayo ng tamang sagot. Dito, wala tayong nakukuha ng tamang sagot. Parang naninisi pa ni Tatay Digong at ni Kong Sida Ungab mga kabalitaan. Straight to the point lang. Walang personalan. Siyempre, pumasok ka sa ganitong larangan sa politika, alam mo naman yung trabaho lahat na lang sasabihin na mumulitika. Baka ikaw yung nagturo doon sa mga kongresista dyan, na sila si Adjong, sila si Suarez, sino pa ba yun? Si Ortega, si Dunggalong, kasi ang sagot nila lagi ay pamumulitika lang. Di credible sila nga yung kampo ni Tatay Digong Duterte. Baka ikaw yung nagturo nun, ha? Ayun ay nagtatanong lamang kasi lumalabas sa bibig mo na parang namumuliti ka na sa tingin mo itong kampo ni Tatay Digong Duterte. Mr. Sir, do you have plans, sir, to meet President Trump? Ano? That? Do you have plans to meet with President Trump? Trump, yes. Amidst the possibility that the U.S. will freeze the aid. The U.S. has frozen aid, but I will meet with President Trump because there much that we need to discuss between the U.S. and the Philippines in terms of the trade, in terms of defense and security, and now. The new policy on immigration. Nagpauwi na yata ng 100 na Pilipino. So this is something that we have to work through and hopefully resolve, because the Filipinos in the United States especially have really formed a very important part already of their workforce. So we'll see how we can influence the policy making in terms of immigration. Sir, how concerning is that? Yung sinasabi po na pag-freeze ng aid? Hindi pa maliwanag kasi. Hindi pa maliwanag. It's hard to comment because nagka-problema. Sabi niya, hindi daw maliwanag na ipi-freeze yung sa ICC yung kanilang assets diyan sa Amerika. Hindi daw maliwanag. So ang tanong ho dyan mga kabalitaan, hindi niya ba nabasa yung statement mismo dyan sa White House na sinabi ako na mismo magsabi na nagsimula itong panggigipit. Hindi naman siguro masabi natin ginigipit yung ICC ni Trump. Kumbaga talagang nire-regulate lang, pinipigilan lang at inutusang ipahinto itong mga kalukuhan ng INC na manguhuli na lang ng mga leaders sa bawat bansa kung sa tingin nila ay ito'y nagkasala at hindi tinitingnan nila kung anong sitwasyon. Agad-agad na magpapalabas ng warrant of arrest. Isa sa halimbawa nito, itong si Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na kanilang binabaan ng warrant of arrest, at ito naman ay kaalyado ni Donald Trump sa Amerika. At hindi ito miyembro ng ICC. Kaya yung Amerika hindi miyembro din ng ICC. So ang sinabi nito, kahit sino man na bansa na kaalyado ng Pilipinas ng Amerika na kung saan ay hindi rin, lalo na pag hindi miyembro ng ICC, kung kanilang pabababaan ng warrant of arrest, ay mas lalo talagang pipigain ni Donald Trump ang kanilang mga assets. Lalo na pag usapan yung pinansyal, mas mahihirapan yung ICC nito mga kabalitaan. Yung Pilipinas, kaalyado tayo sa panahon ni PBBM, kaalyado tayo sa bansang Amerika, lalo na presidente ngayon si Donald Trump na mismo talagang proud na proud kay Tatay Digong Duterte. So ang sagot niya dito, hindi pa daw malinaw, malamang hindi lang niya masabi dahil siguro nabasa niya na, tapos sabihin na lang na hindi pa malinaw. Kailangan ko pang aalamin kung ano talagang ibig sabihin nun. Hindi po ba? Buti pa tayo, nakakaalam kung anong dahilan kung bakit pinipigilan or
hinold or kumbaga naka-freeze yung assets ng ICC ho, lalo na diyan sa bansang Amerika, mga kabalitaan. So ako na po yung sumagot kasi ayaw na sumagot dito para lang hindi mapahiya. On the freezing of the aid, there's a court that blocked it, so it's not just it's very unclear what it is. It's even the agencies in the U.S. government, hindi nila naintindihan what it means. What will ano yung tatamaan, saan yung babawasan ang aid fund. So, well, this is what happens. These are the growing pains of a new. Kasi kahit hindi pa nila alam, sabihin na lang natin hindi alam mismo, imposible namang hindi na nila alam. Siguro hindi lang isinapubliko, kumbaga. Yung sa statement pa lang ng White House, generally speaking, ayun na po yun mga kabalitaan. Yung sinasabi ho na i-freeze yung kanilang mga assets or aid ho ng ICC, mga kabalitaan. So wala ka nang ibig sabihin nun. Basta pag nagkamali ho sila, pag nagpalabas ho sila mga kabalitaan ng tinatawag ho nitong warrant of arrest, lalo na sa bansang Pilipinas, kung talagang gagawin ho nila yan, ay nako, malaking problema yung kakaharapin ng ICC. A new administration, but I'm sure that with time, these policies will crystallize and will become clearer. And by which time, I will have a chance to visit with President Trump, and we can discuss it with a better understanding of what the policies are. Mr. President, ano pa po ba yung mga maaasahan ng mga projects ng inyong administrasyon dito po sa Cebu po? Naku, madami-daming listahan yan. Cebu is one of the largest areas for public investment. So it is, well, we had a discussion today in the RDC. There are several major projects in the city. There are several major projects in the province, both in terms of connectivity, physical connectivity, in terms ng pag-usapan pa namin sa Agri, baka meron tayong program na ibubuo para matulungan ng gobyerno na local governments ang national government para sa pagbaba ng presyo ng bigas. Marami kaming napag-usapan. There are several infrastructure projects that are ongoing, and dito mga malalaki kasi ang nakaibahan sa Cebu tends to take on the smaller projects. The province, sila ang probinsya gumagawa. Anyways, tatapusin na ho natin dito yan mga kabalitaan kasi nga parang hindi na tayo magkakaintindihan dito kasi parang talala rin si Bungit pag nagsasagot sa mga pagtatanong, parang hindi straight to the point. Hindi natin alam kung ano talaga yung punto, utal-utal, tapos talagang umiikot yung sinasabi niya dito patungkol sa bigas, magkakaroon na daw na mas babagsak presyo na naman daw yung bigas. Ay nako. So yun po mga kabitaan, yung ating reaction video sa oras na ito. At nakikita nyo po talagang pinipersonal na itong issue ngayon na patungkol sa Vicecam report ni Bungit mga kabitaan. At talagang sinisi na ho nito si Congressman Ungab at si former President Rodrigo Roa Duterte dahil hindi dahil sa kanila ay malamang wala ho tayong pag-uusapan at naguyo na ho tayo. Maubos na parang pagkagising mo kinabukasan, sasabihin na lang nila wala na tayong makain. Wala nang mga produkto ang Pilipinas kasi puno na sa utang. Tayo naman magbabayad ho niyan mga kabaitaan. So kawawa ho. At pasalamatan ho natin si Congressman Ungab at si Attorney Vic Rodriguez na sila ho ang nagsampa ng kaso sa Korte Suprema at maghihintay na lang ho tayo kung ano ang magiging desisyon ho rito dahil kumpiyansa po tayo dahil isa na po ditong pinaniniwalaan natin si Attorney Niel Abayon na siya naniniwala ay unconstitutional po yung budget ng 2025, yung GAA mga kabalitaan dahil nga po sa simula pa lang sa pagbalangkas pa lang sa naturang budget ay nakakaroon ho ito ng butas. Daming insertion mga kabalitaan at hindi niya po nagustuhan yung tinatawag nilang bicameral conference committee mga kabalitaan. So sana mabuwag ho yan. Kaya iboto ho natin straight tayo sa PDP Laban.
vote state mga kabataan para ho may puwersa tayo na mabago ang lahat dyan at kung tatakbo si Sara Duterte, mas lalo hong mapagtibay na natin at may balik na ho yung kagandahan ng pamumuhay ng bawat isa sa atin mga kabalitaan. Kaya hanggang dito na lang ho. Magkita-kits tayo sa susunod na mga oras. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe po ha. Meron ho tayong 43,632. No to skip ads ho tayo. At please tulungan niyo po tayong makakuha ng 50,000 before ho. Midterm elections. At bago matapos ang taong 2025, sana makakuha tayo ng 100,000 subscribers mga kabalitaan. Babatiin ko muna si Mami Rose at Daddy Berting at Toby Tobias dyan sa Cebu City na laging nanonood ho sa ating programa. At sa lahat ng mga moderators ho natin, mabuhay tayong lahat. At sa mga bagong bayani ng ating bansa, overseas Filipino workers, Filipino, saan mang lupalop ng ating mundo, Luzon, Visayas at Mindanao, mabuhay ang bawat isa sa atin. To God be the glory. Mwah, chip chip. Peace out! At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aani, nakapag-ani na tayo. So, kung yung season, okay. It's, there's a 1,000 pesos. Hindi ka naman date. Bangal. 5,000 pesos. Should I say milyonaryo? Sama-sama tayo. Babago muli. Para maging milyonaryo. Wow!